So, what is up guys? Good morning, this is me again, Mac Moto Vlog. And eto, katatapos lang natin makipagbuno sa makipagbuno talaga no? 5 minutes ako nakipagbuno ano, 5:20 ako umalis, 5:25 na. Nakarating na tayo dito. So yan, nakipagbuno ako sa trapiko no? Alright. So yan, good morning at welcome back sa ating YouTube channel again and again. Pwede natin siguro maging topic is about open pipe no? Kasi maraming naghahanap ng mga naka-open pipe. So pwede naman kayo mag-open pipe. Kaya lang marami kayong dapat gawin, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na namamayagpag na ay puro FI na no? Yan. Yung mga puro FI na yan ay syempre laging may oxygen sensor po yan sa ating mga tambutso. Yan, kung makikita ninyo, yan, naka-flag po sa ating screen no? Yan, yung oxygen sensor nya. Oh, yes. Shout out. Alright, so since may oxygen sensor tayo dahil FI, yan, syempre kailangan natin pagka change tayo ng pipe no, o kaya ng ating muffler no, syempre kinakailangan natin na magpa-remap kasi maiiba po yung settings nung computer box natin or nung ECU natin no. May iba yung settings niya ng oxygen no, kasi mas malaki na yung lumalabas sa kanya na oxygen, unlike nung naka-stack tayo na maraming bumabanda-banda pa yung exhaust sa exhaust natin ano. Yan, yun yung kailangan nating gawin doon. At bukod doon, syempre andun na tayo kapag pa-remap ka na no, dahil nga syempre gusto mong mag open pipe no, o kaya mag loud pipe no, syempre kailangan pa rin natin i-consider doon yung ating mga decibel no. Kailangan syempre pasok pa rin sa decibel meter ng sisi ng ating motor no. Hindi naman po pwede na masyadong mataas yung decibels nung pipe mo, kasi pag ginawa mo yun marami po ma-iistorbo no. So yun yung pinakang main dahilan kaya ako ay nagsawa na rin ako mag open pipe no. Kasi dati kung hindi nyo naka-open talaga yung tambutso ko noon simula nung kay Motoposh Typhoon 150. Yan, naka-open talaga yun, naka HGM yun. Una kong binili daeng pipe, masyadong maingay, ayaw ni Mrs. Nag HGM ako, original din, pero yun, sinama ko na sa benta sa kanya. Kasi sa ngayon parang naiingayan na ako na parang alam mo yun, nakakahiya na sa mga kapitbahay na maingay yung motor mo no. Yan, doon din sa mga magpapakalkal naman ng pipe ay meron po talagang penalty yan, kasi modification po papasok yan. Kasi syempre stuck yung pipe ninyo, pinakalkal ninyo, so that means i-modified ninyo para umingay yung pipe nyo or yung stock nyo na muffler. Kaya wag po kayo magtaka kung paparahin kayo at titikitan kayo, ay dapat lang po talaga yun, kasi modification po yun Pero kung bumili kayo ng bagong muffler, yan hindi naman, kung hindi naman siya ganun kaingay, at syempre pasok pa rin sa decibels ng sisi ng inyong motor no. Kung magtataka naman kayo bakit yung mga big bike ay hindi hinuhuli, syempre may mga decibel pa rin yan na kailangan pasok pa rin sa decibel meter yung tunog ng tambutso nila no. Kaya yung mga magko-comment, magtatanong kung ano ang kakasyang elbow or pipe dito sa ating Samurai 155, I'm sorry to say, pero wala po akong planong magpalit ng pipe. All goods na po ako sa ganitong tunog ng ating unit no. Ayoko na rin kasi ng maingay. Siyempre nagkakaedad na tayo, hindi na tayo pwede nang maging racing modis. At kung ano yung stock niya, yun na lang.
So, ganun na lang, no? Pwede naman kayo mag-open pipe, no? Pwede naman kayo mag-trial ng kung ano-ano mga pipe, no? Kasi unang-una, unit nyo po yan, no? Wala akong ano dyan. Yung sa akin dito is konting kaalaman lang, no? Para kung sakaling magpapapalit kayo ng pipe nyo or ng muffler nyo, meron kayong idea kung ano ba dapat yung una nyong gawin ng inyong muffler. No? First, talagang kailangan nyo po talaga na remap ng inyong ECU dahil may iba po yung settings nya, no? Para rin hindi po rin kayo magkaroon ng problema internal ng inyong makina. So, ganun lang po, ano? Ayan, maraming salamat sa panonood at once again, this is Mac Motovlog and woo! Shala!